Ngayong araw, samahan niyo ako. Sundan natin ang kwento ng isang ilog na minsang nasira at napabayaan. Pero hindi sumuko, muling bumangon, muling binuhay, at ngayon nagbibigay pag-asa. Ito ang Iloilo River Esplanade, isang patunay na kung saan may malasakit, may pagbabago. Tulad ng mga matagumpay na ilog sa mundo, maaari rin itong mangyari dito sa ating bayan. Handa ka na bang masaksihan kung paano muling umagos ang pag-asa sa ating mga ilog? Ito ang aking dokumentaryo. Ang mga ilog ay hindi lamang daluyan ng tubig. Ito ay nagsisilbing koneksyon sa ating mga tao at sa kalikasan. Ngunit sa paglipas ng maraming panahon, tila bagang napabayaan na o naabuso ang ating mga kailugan. Pero meron din namang mga bayan sa ating bansa na pilit binubuhay ang ating mga ilog upang maibalik ang kagandahan nito. At dito sa Iloilo, alamin natin ang kasaysayan sa likod ng Iloilo River Esplanade. Ang Iloilo River ay may habang humigit kumulang 15 kilometers na dumadaloy mula sa bunganga nito sa Iloilo Strait hanggang sa kabayanan ng lungsod. Noon pa man, ito ay nagsilbing ugat ng kalakalan at kabuhayan ng mga Ilonggo. Sa pampang nito, umusbong ang mga komunidad at negosyo, dahilan kung bakit naging sentro ito ng ekonomiya ng Iloilo City. Ngunit sa pagdami ng tao at industriya, nagsimulang magbago ang takbo ng ilog. Lumala ang polusyon, naging tapunan ng basura at labasan ng maruruming tubig. Unti-unti, namatay ang mga isda at nawalan ng sigla ang dating malinis na ilog. Ngunit hindi nagtapos ang kwento ng Iloilo River sa pagkasira. Noong 2008, nagsimula ang panibagong yugto ng pagbangon sa pamamagitan ng rehabilitation program na pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City, katuwang ang DNR, pribadong sektor at ng mga mamamayan. Mula rito isinilang ang Iloilo River Esplanade, isang linear park na may habang 11 kilometers, isa sa pinakamahaba sa bansa at naging huwaran ng mga lokal na pamahalaan sa bansa pagdating sa river rehabilitation. Ang Iloilo River Esplanade Project ay may temang People and Nature in Harmony, na ang ibig sabihin ay pinagsasabay ang pag-unlad ng lungsod at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng Esplanade na ipapakita na maaaring magkaroon ng maayos at makabagong pampublikong espasyo habang pinangangalagaan ang likas na yaman at ekosistem ng ilog. Meron isang mahalagang aspekto din siguro ng mga development na katulad dito ay yung disiplina ng mga tao, yung i-involve sila sa nito para maging sustainable, di ba? Oo. Ang kapansin-pansin kahit patapos na ang araw ay nananatiling malinis ang Esplanade, tanda ng pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang mapanatiling malinis at maging sustainable ang proyekto. Itong ilog pa lang, ang nakita kong mayroong bakawan muna bago river wall. Sa mga nakita ko ng mga ilog, agad, river wall agad. Ang kagandahan nito, pag may bakawan ka, sila yung nagsisilbing first line of defense pagdating sa flooding. So yung hydraulic pressure hindi agad tatama dito sa river wall. Isa pa, nagsisilbi din itong mga tahanan ng isda at mga ibon. Ang disenyo ng rehabilitasyon ng Iloilo River ay nakabatay sa bioengineering approach, kung saan pinagsasama ang natural na kagandahan ng kalikasan at ang matibay na pundasyon ng makabagong infrastruktura. Sa halip na puro infrastructure solution, ginagamit ang mga halaman, natural buffers at ecological features upang palakasin ang pampang, protektahan laban sa pagbaha at ibalik ang likas na habitat ng ilog o ang tinatawag na nature-based solution. Sa modelong ito, sa pinakailalim, itinatanim ang mga bakawan o native species bilang natural barriers.
Sa itaas itinatayo ang river wall na siya ring nagsisilbing second line of defense sa tuwing may baha. Ang susunod na parte ay ang pathway para sa mga naglalakad, nagja-jogging at nagbibisikleta. May mga espasyong nilaan para sa social activities, pangingisda at pagtitipon. Ang ganitong approach o model ay hindi na bago. Sa katunayan, ito ay batay na rin sa mga nauna ng redevelopment project sa ibang bansa tulad ng Sakalang River ng Singapore, Cheonggyecheon Stream ng Korea, at Seine at Garonne River ng France. Kaya dinayo natin ang dalawang ilog na nabanggit sa France, ang Garonne at Seine River. Nakamamangha na talaga namang nilaanan ng pondo ang mga mega projects na ito para ma-rehabilitate ang ilog, maibalik ang dati nitong ganda at maiwasan ang matinding pagbaha na maaring kumitil sa mga buhay at makasira ng ari-arian at kabuhayan ng mga naninirahan malapit sa ilog. Natunghayan kong kasalukuyang ginagawa ang mga proyekto dito sa Seine River sa France. At katulad ang approach nito sa Iloilo River Rehabilitation Project. It's under construction. Eva, on peut pas aller voir la pelle là, la fouille? En avant. Vous voyez l'ouvrage? It's under construction. Ça c'est l'ouvrage en fait. So you can see the infrastructure. C'est la pale planche qu'elle a enfoncée à 7-8 mètres, ça dépend. Voilà, c'est elle qui assure en fait toute la... Ayon sa gobyerno ng France, ang publiko ay may kontribusyon sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Sa katunayan, parte ng binabayad na buwis ng mga tao ay napupunta sa flood control projects. Parlez-leur des inspections aussi, de comment fonctionnent les inspections. Alors, in France, the state, donc the state takes the responsibility of the control of one part of the ouvrage, of the things of the infrastructure. Thank you. Balik sa Iloilo, sa ngayon kahit tuloy-tuloy pa ang proyekto, tinatamasa na ng mga Ilonggo ang benepisyong dala nito. Hindi lang ito nagsilbing espasyo para sa iba't ibang uri ng physical at social activities, ito rin ay nagsisilbing transportation network lalo na sa mga nagbibisikleta at naglalakad. Si Lolo Jerry, 86 years old, itong esplanade na ang naging regular na daanan niya mula at pagbalik sa kanyang tahanan. Aminado siya na lubos na nakatutulong sa kanya ang esplanade bilang route ng transportation at bonus na ang positibong epekto nito sa kanyang kalusugan. Kung makabuli siya kung kauling ng lawas. Oo. Sa pag-exercise nga, walking exercise lang. Oo. Ilan na imo edad, Lo? 86. Wow, 86 ka na. Oo. Tapos permi ka lang diga lakad-lakad. Gani nga, ang payo sa doktor, hindi na mag-jogging, kundi walking na lang. Walking lang. Walking exercise. Tapos ining esplanade nakabulig din sa imo sang gusto. Oo. Malaki rin ang naging epekto ng proyektong ito para sa value ng mga property na nasa gilid ng ilog. Sa katunayan, meron ng mga restaurant na nakatayo dito na dinadayo hindi lamang ng mga Ilonggo kundi pati na rin ng mga turista na kagaya ko. Ngunit higit sa social at economic benefits ng proyektong ito ay ang positibo nitong epekto sa kalikasan. Kapansin-pansin na ang mga lamang dagat na bihira lamang makikita sa mga ilog, lalo na sa mga highly urbanized cities kagaya ng Iloilo.
Pinamumugaran na rin ito ng mga iba't ibang uri ng ibon at higit sa lahat, nanumbalik ang kasaganaan ng mga isda dito. Si Mang Joel, hindi niya tunay na pangalan, araw-araw na namimingwit dito para pang-ulam ng kanyang pamilya. Ang sobra ay naibebenta pa niya. Ngayong araw ay natunghayan natin ang panghuhuli niya ng isda kasama ng iba pa. Ang kagandahan nito, hindi naman tuloy-tuloy ang mga bakawan. Meron ding mga segments na katulad nito kung saan pwede makipag-interact ang mga tao sa tubig. Ika nga, people and nature in harmony. Kaya ginawa ang River Esplanade upang makinabang ang mga tao. Meron itong mga facilities and amenities kagaya ng mga view decks, pocket parks at activity areas. Meron itong mga palikuran, basurahan, mga benches kung saan pwede kang magpahinga at mga bike rack. At ang kahanga-hanga ay ginamit nila ang mga bakanting lote sa gilid ng ilog bilang nursery at mga playground. Hindi lamang ito nagsilbing atraksyon para sa mga turista, kundi paraan na rin para mapalago ang biodiversity ng lungsod. Ganun pa man, meron pa rin kinaharap na hamon ang pagpapanatili sa sustainability ng proyekto. Nandyan pa rin ang patuloy na pagtapon ng basura at ang mga pabrika sa gilid ng ilog na siyang naglalabas naman ng mga mapaminsalang liquid waste. Dagdag pa dyan ang hamon sa pakikiisa ng mga mamamayan ng lungsod. Si Marcel Ferrer, empleyado ng pamahalang lungsod ng Iloilo, araw-araw na saksi sa mga hamong ito. Gaano kahalaga sa'yo na mapanatiling malimpyo ang river? Nanglan kayo para nga namin palang paglagaw sa mga tao kaga namin tulukon kay matinglo. Oo. Ang mga tao nag-cooperate man sila para malimpyo ini. May nagako-operate niya man wala kay kisang ila nga mga ido. Oo. Yun na papamuso nila nabayan nila. Wala ba ordinansa patungkol sa Niyara, pero kagin ako di nga may ginhambalan nangakit siya. Ganon. So, ang balila kan obligasyon pa na naman ang ilang nga mga igko sa nila nga mga sapat. dapat nila na responsibility. May ordinansa na balaan di galing kay may mga tao kita kis ang ako nambal nila. Kung isugid ko sa government dito sa City Hall, sugid lang. So ano yung mga recommendation sa ila yung mga tao para mapanatiling malinis ang... Dapat magbulig man sila eh. Kahit siyempre taga Iloilo man na silang isang butang tanga, hindi man sila taga Iloilo. Pero kinanglan malimpugid ang palibot. Kaya para manami lang taon na hindi mapalay para sa masakit. Oo nga. Sa kabila ng hamong ito, ang lokal na pamahalaan, katuwang ng mga kawani nito at mga pribadong sektor ay patuloy na gumagawa ng paraan para maging sustainable ang proyekto at karapat-dapat na maging ehemplo ng iba pang lugar sa bansa para sa tinatawag na urban sustainability. Ang magandang balita, unti-unti nang namumulat ang ating pamahalaan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at kagandahan ng ating mga ilog. Sa Metro Manila, kasalukuyang isasagawa ang rehabilitasyon ng Ilog Pasig na pinamumunuan ng Office of the President. At sa lungsod ng Makati ay patuloy ang recovery at redevelopment ng mga creek at tributaries bilang bahagi ng pangkalahatang environmental program. Sa kasalukuyan, marami pa tayong mga ilog na nanatiling malinis at buhay tulad ng Cantingas River sa Romblon
at Lubok River sa Bohol. Naway gawin ng ating pamahalaan ang lahat ng makakaya upang mapanatiling malinis at buhay ang mga ito, hindi lamang para sa atin ngayon, kundi pati na rin sa mga susunod pang henerasyon. Sapagkat ang mga ilog ay hindi lamang pinagmumulan ng tubig, pagkain at kabuhayan. Ito rin ang ugnayan ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ito ang dumadaloy na alaala ng ating kultura at patuloy na nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Ipinapakita nito na ang tagumpay ng Iloilo River Esplanade ay kayang tularan sa iba't ibang panig ng bansa basta't may tamang pagpaplano, kooperasyon at malasakit sa kalikasan. Mula rito sa Iloilo, ito ang kwento ng Iloilo River Esplanade, isang kwento ng pagkawala, pagbangon at pag-asa.